Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. The Emperor's New Clothes. Mga kaibigan, may kwento ba kayong alam, na napakalakas magpatawa, at magturo ng magandang aral? Well, ngayong araw, mayroon tayong isang classic na fairy tale, na tiyak na mapapangiti kayo. Ito ang kwento ng hari, na gustong maging, pinaka-pogi sa buong kaharian. Pero, teka, meron bang mas pogi sa kanya? Aalamin natin mamaya. So, samahan niyo ako sa nakakatuwa, at nakakatawang kwento ng ang bagong damit ng emperador, o mas kilala bilang, The Emperor's New Clothes. Ready na ba kayo? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami, pang kwentong ganito. Noong unang panahon, may isang emperador, na napakayabang at mahilig sa damit. Araw-araw, halos kalahati ng oras niya, ay ginugugol niya sa pagsukat, ng mga bagong damit. Sa sobrang hilig niya, akala mo ang buong kaharian niya, ay isang malaking fashion show. Isipin niyo, hindi siya interesado sa ibang bagay. Hindi sa politika, hindi sa mga tao, basta't maganda ang suot niya, panalo siya. Isang araw, dumating ang dalawang tusong mananahin na nagsabi na sila ay may kakayahan na gumawa ng pinaka-espesyal na damit sa buong mundo. Ayon sa kanila, itong damit ay hindi makikita ng mga bobo o hindi karapat-dapat sa kanilang posisyon. Aba, syempre, na-excite ang emperador. Agad niyang binayaran ang mga mananahi para simulan ang paggawa ng mahiwagang damit. Habang nagtatrabaho kuno, ang mga mananahi, walang makitang tela ang mga tao. Pero dahil sa takot, na tawaging bobo o hindi karapat-dapat, kunwari na lang silang, bilib na bilib sa kagandahan, ng damit. Syempre, hindi naman magpapahuli ang emperador. Kaya nang sabihin ng mga mananahi, na tapos na ang damit, isinuot niya ito, kahit wala talaga siyang suot. Oh, mga kaibigan, na-imagine nyo ba, kung ano ang itsura ng emperador, na naglalakad na wala talagang suot? Ha? Nakakatawa, di ba? Pero teka, huwag kayong aalis, dahil ang susunod na mangyayari, ay mas matindi pa. Panoorin nyo to hanggang dulo, para malaman nyo kung paano, natapos ang kwento ng emperador. Kung nagustuhan nyo, ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share, para mas marami pa tayong kasama. Nang araw ng malaking parada, buong yabang na lumakad ang emperador. Sa harap ng kanyang mga nasasakupan, akala mo siya ang pinakamasarap na cake sa handaan. Ang mga tao, syempre, nagpanggap na hangang-hanga. Dahil ayaw nilang tawagin na bobo o hindi karapat-dapat. Pero may isang bata, na walang pakialam, sumigaw siya ng, bakit wala siyang suot na damit? Boom, isang bata lang ang naglakas loob, na magsabi ng totoo. Nagulat ang mga tao, at agad silang nagising, sa kanilang pagpapanggap. Na-realize nila na totoo nga, wala talagang damit ang emperador. At syempre, ang emperador, sa sobrang hiya, mabilis na bumalik sa palasyo. Ayan, mga kaibigan, ang kwento ng emperador na nahubaran. Sa literal at sa hiya, kaya, anong natutunan natin dito? Minsan, kailangan lang ng isang tao, na magsabi ng totoo. Kahit na parang kabaligtaran, ang ginagawa ng lahat. Napaka-simple, pero malalim na aral, di ba? Ngayon, may tanong ako sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga tao sa kwento, magsasalita ba kayo, katulad ng bata, o tatahimik na lang kayo? E-share nyo ang inyong sagot sa email address na nagpa-flash sa screen. At kung nag-enjoy kayo sa kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan!